magandang buhay. Samahan niyo kami sa aming Good Friday ganap. Pagkatapos nga naming magpainit ng aking anak na si Arkin dito sa may silangan, ay uuwi na rin kami para makapaghanda naman ako ng aming aalmusalin. Habang naglalakad nga kami pabalik sa aming bahay, ay iniisip ko na rin kung ano ang aming kakainin. At dahil nga Bernie Santo ngayon, ay naisip kong mag-isda na lang kami o di kaya ay itlog na prito. At nang mapadaan nga kami dito sa kubo ng aking kuya ay naisip ko na dito na lang kami kumain ng umagahan. Kaya naman agad-agad ay umuwi na kaming dalawa ng aking anak dahil bibili na kami ng aming kakainin for today's video. At maya-maya lamang din ay nakabili na nga ako ng mga pagkain na aming kakainin at eto na nga siya, tantararan! Boodle fight and peg namin for today's video kaya naman dito na lang kami sa may kubo at dito kami kakain sa may dahon ng saging. Ang nabili ko nga pala ay hotdog, meatloaf, tinapa, and then meron din kaming egg na prito at saka chicken. Dinala ko na din yung aming natirang mais kahapon para makain din naman dahil sayang kung itatapon lamang. At ito nga ang mga kasama kong kumain dito sa aming Good Friday eksena kundi ang aking kuya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak na si Sel J. Nagtimpla rin ako ng aking kape dahil masarap pagkape dito sa umaga lalo na't nakikita mo yung magandang tanawin sa iyong paligid. At nag-start na nga kaming kumain kaya naman sinusubuan ko na ang aking anak na si Arkin para naman makakain din siya ng rice kapag umaga. Mas maganda kasi talaga kung rice ang pinapakain natin sa mga bata sa umaga pero kasi ako bihirang-bihira kaming mag-rice ng aking anak sa almusal. Pandesal kasi talaga ang madalas naming kinakain kaya naman ngayong araw ay nag-rice kami dahil kasama ko nga ang pamilya ng aking kuya. Pagkatapos nga namin kumain ay agad ko na rin pinuntahan itong aking order na melon dito kay ate. 2 pieces for 160 pesos nga ang bili ko dito sa aking melon na talaga namang ilang araw ko nang kine-crave dahil ilang araw ko na din itong nakikita sa aking FYP kaya naman talagang napa-order na din ako. At mabuti na lang din ay naitabi pa ng aking kuya itong pangkayod namin ng melon na minana pa namin sa nanay ko. At pagkatapos ko ngang makayod itong melon ay bumalik ako dito sa may silangan para i-check kung nag-start na bang mag-ihaw yung aking kuya. Nagpabili kasi ako ng 1 kilo't kalahating tilapia at 1 kilong pork chop para ihawin at iulam namin ngayong tanghalian. At pagdating ko nga dito ay ito ang eksena na naabutan ko. Nagngunguto ang kuya ko dahil namatay daw ang kanyang manok na 1 taon niyang inalagaan. Ang sabi ko naman ay ayos lang yan dahil meron ka lang pang ulam mamayang hapunan. At eto na nga, nag-i-start na silang mag-ihaw ng tilapia. Ganito talaga yung gusto kong inihaw. Ayoko yung binabalot sa foil o kaya yung binabalot sa dahon ng saging. Kasi para siyang nagiging steam yung dating. Mas gusto ko yung ganito, yung sunog talaga kung sunog pero masarap yan. Pwede pa naman din kainin yan. Pagkatapos ngang mag-ihaw ng tilapia ay ang susunod naming iihaw ay iyong aming pork chop. At ito nga ang kuya ko naggungunguto, hindi pa rin siya makamove on sa pagkamatay ng kanyang alagang inahin na manok. Bandang alauna na nga ng tanghali ito at hindi pa rin kami tapos mag-ihaw sa mga oras na ito. Medyo busog pa nga kami dahil kanina ngang nag-boodle fight kami nung aming almusal mga bandang 9 ng umaga yon. Ako na nga ang nag-asikaso ng pag-iihaw dito sa pork chop na ito kaya naman medyo gusto ko bilis-bilisan namin dahil mga bandang 2:00 na siguro ay hindi pa kami tapos mag-ihaw dito. At nang maluto na nga ito na ang aming tilapia at pork chop inihaw. Kaya naman hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa dahil medyo pahapon na kaya naman kumain na rin kami kahit hindi pa nabalik ang aking kuya. Apat nga lang kaming kumakain dito sa mga oras na ito dahil ang aking Kuya Johnny ay hindi pa nauwi. Si Kuya Noe naman ay kumuha ng pagkain at doon siya kakain sa aming bahay. Nag-invite rin naman ako sa aking ibang mga kapatid pero sadyang busy ang lahat at may kanya-kanyang trabaho kahit mahal na araw kaya hindi sila nakapunta dito sa aming anyaya. Bihirang-bihira kaming magsalo-salo na katulad nito dahil sa bukod sa may kanya-kanya kaming buhay ay may kanya-kanya rin kaming trabaho at busy ang lahat para sa kanya-kanya rin naman nilang pamilya. Sana ay magkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama ulit at buo kaming lahat ng aking mga kapatid kasama ang kani-kanilang pamilya para makapagsalo-salo sa simpleng pagkain katulad nito. At ito rin ang unang mahal na araw na hindi ko kasama ang aking anak na si Princess at si Priam. Kaya naman mga anak, miss na namin kayo ni Arkin at mag-iingat kayo palagi dyan.
At ayun na nga, ganito lang kasimple ang aming Good Friday eksena. Kaya naman maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo sanang kalimutang i-subscribe at i-follow ang aming page. And ingat kayong lahat. Bye-bye. God